Hello pong muli, mga katambay, kamusta po? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Magandang umaga, tanghali, hapon o madaling araw po sa ating lahat mga katambay. Saan man sulok ng mundo, tayo na handon mga katambay. Muli po, nagbabalik po para magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, umpisahan na po natin, komentohan po natin mga katambay. Dahil po sa bagong Pilipinas po nila, di po ba? Lahat po ay siyempre po magkakaibigan na at halos lahat na po. Wala na pong kalaban ng gobyerno yata sa bagong Pilipinas nila mga katambay. Kasi pati mga kaliwang grupo na napakalaki po mga problema ng ating bansa dahil po ito ay hindi nakakatulong sa lalo na sa progresibo ng ating bansa. Pero ngayon, napaka-powerful po, di po ba? Bakit ko nasabi? Kasi kahit po ang grupo po na sumusuporta sa mga kaliwang grupo at talagang, excuse me po, at alam naman po at napatunayan natin at napatunayan po ng Vice President at dating Pangulong Duterte na talagang ito po ay halos nasa makaliwang grupo na. Lalo daw po di umano ang Makabayan Black. Meron pa nga dyan, convicted na, di ba? Kahit convicted na ng child abuse, pero nananatili pa rin po sa pwesto. Na ganun po sila katindi ngayon sa bagong Pilipinas nila. Ngayon naman po, ito, grupo na naman po ito. At ito po, kagrupo na naman nila yata, mga tambay. Ito pong kilusan ng magbubukid daw po ng Pilipinas. Talagang puspusan po at ginagapang po na talagang pawalang bisa o talagang hindi na makatakbo ang dating Pangulong Duterte sa lungsod ng Davao City bilang alkalde po ng lungsod. Pakinggan po natin ang balita at komentohan natin ay talagang malalakas na po ang makakaliwang grupo ngayon mga tambay. Iba na po ang kapangyarihan nila ngayon. Unbelievable. Pakinggan po natin. Ipinanawagan naman ng grupong kilusang magbubukid ng Pilipinas ang kanselasyon ng kandidatura ni dating Pangulong Duterte para sa 2025 midterm polls dahil sa pagkakadawit sa illegal na droga. Nagbabalita at nagseserbisyo si Nico Bagsik. Nico. Robert, nananawagan ng leader ng kilusang magbubukid ng Pilipinas na si Danilo Ramos ng immediate cancellation ng kandidatura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-mayor ng Davao City. Tulad ito ng pagkakadawit sa dating Pangulo sa kanyang madugong drug war na pumaslang sa libo-libong Pilipino. Ayon kay Ramos, hindi katanggap-tanggap na makakatakbo sa darating na halalan si Duterte matapos ang anyay pagkakasangkot nito bilang pasimuno ng giyera kontra iligal na droga batay sa pinakahuling Quadcom hearing ng Kamara na malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Iginiit ng leader ng mga magsasaka na ang planong maluklok si Duterte muli sa posisyon ng pamahalaan ay paraan lamang para matakasan ang pananagutan sa International Criminal Court o ICC. Kaserbisyo mo, Nico Bagsik para sa Pati mga nagbabalita, no, mga broadcaster, mga nakapag-aral, para po sila nagiging bobo. Nagiging bobo po, no? Nakakalungkot na po. Binabalita nila, alam naman nilang mali. Paano masabing tama? Investigasyon lang ng Kamara. Pero itinutugma mo na, may kasalanan na yung tao, lalo ang dating Pangulong Duterte. Investigasyon nila yon. Puro yun di umano pa lang. Sangkot, di umano. Sinasangkot daw sa war on drugs, mga katambay. At yan daw po, wala na karapatan tumakbo. Dahil daw po, doon daw po sa pagkakasangkot, dahil dito sa Quad Committee ng institusyon po ng Kamara. Ibang klase po itong kilusan na ito. Magbubukid. Alam mo talagang makakaliwang grupo ito eh. Di ba? Dahil nga napakalaki po ng naging epekto po sa grupo na, lalo po sa makakaliwang grupo. Napakarami po kasi sumuko. Sumuko po at nagbalik loob sa gobyerno na talagang ito po kanilang ma-enforcement, mga tambay, ng NPA. Nabalda po sila, napakalit na porsyento na lang. Ngayon po, nagpapalakas na naman po sila, mga katambay. Dito po yata sa bagong Pilipinas ng Pangulong Marcos, ay mukhang nagpapalakas na naman sila, mga katambay. At talagang buhay na naman po ang boses nila, mga katambay. At wala naman to naitulong sa bansa. At wala rin po naitulong sa atin itong mga grupo na ito. Lalo ang Makabayan Black. Ano naitulong sa atin ito? Tayo pa nakakatulong rito. Yung ating tax, nagagamit pa ng mga sumusuporta o mga makakaliwang grupo. Di ba? Yung pera natin,
Nakakalungkot lang mga katambay. Saka nakakalungkot, ano? Talaga hindi nag-iisip din itong mga grupo na ito, lalo itong kilusan ng magbubukid. You know, i- ang Pangulong Duterte, ni wala pa silang sinasampang kaso sa korte ng Pilipinas. Di ba? Wala silang sinasampang kaso. Saan lang po nila sinasabi? Doon sa ICC, sa International Criminal Court. Bakit hindi kayo lumipat ng bansa at nagtitiwala pala kayo sa ICC? Di ba? Itong mga maka-ICC, umalis na kayo ng Pilipinas. Lumayas na kayo sa Pilipinas. Kung hindi kayo naniniwala sa ating korte, sa ating batas, sa ating lipunan, at mas pinapanigan nyo ang International Criminal Court, umalis na kayo ng Pilipinas. Magsilayas na kayo. Welcome na welcome kayo sa ICC. Doon kayo pumunta. Mas nagtitiwala kayo sa International Criminal Court na hindi naman tayo nasasakop niyan at hindi natin na pinapapasok yan. Bahala sila kung saan sila nahandon. Di ba? Naagulat lang po. Puro ang ipinakabit nila dahil nga po sa ICC na naman, mga katambay. Kaya po nakakahiya no? Nakakahiya. Meron tayong mga justices sa ating bansa. Mga wala silbi. Wala silbi sa kanila. Wala silang tiwala sa justice system natin. Doon pa sila pupunta sa ICC, mga katambay. Kaya kung si Kamanong lang masusunod, palalayasin ko lahat yung mga yan. Lahat na nagtitiwala sa ICC at doon sila nagtitiwala at hindi sila nagtitiwala sa Korte ng Pilipinas, sa mga justice natin, sa mga huwes natin, sa korte natin. Umalis na sila ng bansa. Paalisin ni Kamanong lahat yan. Tatanungin lang ni Kamanong saan ba kayo nagtitiwala? Sa batas ng Pilipinas o sa batas ng ICC? Pag sinabi nila sa batas ng ICC, sige, larga. Magsilayas na kayo sa Pilipinas at doon na kayo sumama sa batas ng ICC. Dahil yun naman pala pinaniniwalaan nyo. Samantalang may korte tayo, ayaw nyo paniwalaan ang korte natin at diyan kayo magsampa ng mga sandamukal na kaso na sinasabi nyo sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Yun ang logic dun Nasa bansa kang Pilipinas, nagpa-function ang korte natin. Pero ayaw mo pagkatiwalaan yung korte natin. Doon mo pa dinadala sa ICC, sa International Criminal Court kuno. Bakit? Wala bang hustisya ang mga kriminal na sinasabi nila sa ating bansa? Di ba? Kalukuhan yan. Di ba mga tambay? Tapos, paniniwalain ka nito na parang si dating Pangulong Duterte lang ang napakasamang tao. Siya nga yung naglilinis doon sa mga masasama para yung mga mabubuting tao, katulad ni Kamanong, ay maprotektahan. Di ba? Sino ba pinoprotektahan itong mga ito? Di ba yung mga lumalaban sa gobyerno? Tapos yung mga matitinong tao na katulad natin, ang dinadamay nila. Di ba? Nakakalungkot lang po. At isa pa, yung mga kagrupo nila, yung nasa circle nila, puro may kaso, tumatakbo senador. Samantalang si dating Pangulong Duterte, dinadawit pa lang, nasa institusyon pa lang ng Kamara, parang hinatulan na. Makapangyarihan ba ang institusyon ng Kamara para mag-judgment? Yung ginagawa nila investigasyon, yun na ba yung judgment? Final na ba yun? Di ba? Pinali na po ba yun pagka nag-imbestiga ka? Dahil alam naman natin na putok ang institusyon po ng Kamara ay napaka-corrupt di umano. Napaka-corrupt na institusyon. Pag si dating Pangulong Duterte nagsabi diyan, pinakabulok, rotten na institusyon daw po yan. Yung nag-iimbestiga po, kasama po ang Quad Committee, mga katambay. Ganon din po ang Vice Presidente. Ano sabi? 2 tao lang humahawak ng pera ng Pilipinas. Ang speaker at ang saldi ko. Paano mo pagkakatiwalaan yung mga nag-iimbestigar yan? Di mo ba? At isa pa, si Franz Castro na sumusuporta o makakaliwang grupo di umano, ay isang convicted ng child abuse. Convicted na yan. Samantalang isang dating presidente na katulad ni Rodrigo Roa Duterte, wala pang conviction yan. Pinagbibintangan nyo lang. Diba? Kaya isip-isip tayo mga katambay, mga kababayan ko. Ginagawa po tayo mga bobo nito Pati ang mga media, ang mainstream media, nagiging bobo po. Nagiging tanga. Komento lang na inyong lingkod. Nagiging tanga.
nagiging bobo sila sa pagbabalita. Alam naman nila, yung investigasyon doon sa kamera, hindi pa pinali yun. Di ba? Wala pa, hindi pa nga natutuntong sa korte yan. Di ba? Tapos saan nila dadalhin? Sa ICC. Dahil ICC, International Criminal Court. Kung mayaman lang si Kamanong, pagbibigyan ko lahat yan Bibigyan ni Kamanong na tigi-tigisang luggage yan. Tigi-isang maleta. Sige, mag-impake na kayo. Sumama na kayo sa ICC. Mag-imbestiga kayo na mag-imbestiga doon sa international, huwag sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas, napakarami nating huwes, napakarami nating judges, di ba? At napakarami nating korte. Buong Pilipinas, may korte tayo. Hindi tayo nagkukulang sa korte, hindi tayo nagkukulang sa judge, at napakarami, isang damukal na abogado ang meron tayo sa ating bansa para iyasa mo sa ICC. Di ba? Hiyang-hiya naman tayo sa mga taong ito. Mas pinapaboran yung ibang lahi. Ginagawa mong bobo, tanga ang ating mga huwes. Di ba? Nakakahiya lang po. Minamalit mo ang ating justice system. Nakakalungkot lang po. Kaya itong mga tao na ito, kung ito may kumakandidato, ayan, yung grupo ng Makabayan Black, kumakandidato yan, makatambay. Magmula sa party list hanggang Senado, kung yan ay isi-shoot natin sa Inodoro, mga 10 plus ang gagawin natin para hindi na makabalik. 10 plus, mga tambay. Ang gawin mo riyan. Di ba? Mga tambay, muli po, talagang ginagawa lang po tayong mga tanga nito kasama ng mainstream media. Pati po sila, nagiging bobo na rin. Komento na inyong lingkod sa kanilang pagbabalita. Di ba? Dahil nga lang, sa sinasabi po nga ni BP Sara, demolition job. Pamumulitika, political harassment. Ang nangyayari sa kanilang pamilya. Sama-sama na silang lahat. Di ba? Kauna-unahan, makaliwang grupo. Di ba? Yung mga mainstream media daw. Di ba? Siyempre, nahandyan ang institusyon na natuklasan na napakalalaking korupsyon. Ang Kamara at ang Senado, di umano. Di ba? Talagang magagalit lahat sila sa pamilya Duterte. At ganun din po sa administrasyon po ng bagong Pilipinas nila. Napakarami po natuklasang korupsyon. At siyempre po, magagalit po talaga yan dahil pumutok din po yung issue na droga sa bagong Pilipinas, di ba? Sangkot mismo ang Commander-in-Chief at ang pamilya at ang grupo raw pong Dabarkads ng Voltes 5 di umano, mga katambay. Paano hindi puputok sa galit yung mga yan? Kahit kay Kamanong, pagbintangan mo ng pagbintangan ng ganyan, talagang magagalit si Kamanong, lalo kung totoo. Di mo ba? Muli po mga tambay, si Kamanong po na medyo natuwa lang po sa mga balita ngayon na talagang ang kinatuwa ko mga tambay, yung mainstream media na nagiging bobo na mga tambay para lang magamit yata at sinasabing maging totoo yung kanilang balita. Muli po, paalam po mga tambay, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at mga nagko-comment at sa walang sawang hindi nyo po iniiwanan ang inyong katambay Manong. Maraming salamat po mga kababayan ko. Sa muli po, paalam, bye-bye.